Naman na routine ngayon natin, meron tayong supply installation sa may Laguna. So hindi ko lang na-video kanina dahil nasa loob ako. Ito, nag-uulan na, mukhang napagay tagulan, kaya habang medyo malakas pa yung ating dahil pag tag-ulan, ihina na. So samantalahin po natin mga kapatid, although pagod din talaga sa katawan. Guys, turo ko sa inyo sa di mga nakakaalam lang. So although ito na nasabi ko na nung araw, nakasama ko na rin sa vlog ko. So yung mga papunta ka ng MCX, ang SLEX. So para hindi ka ma-traffic doon, kasi traffic lagi doon sa may Pag-asa eh. So kaliwa ka lang doon sa may Molino, galing yung Molino. And then paglapas na tulay, parang rito, tabing ilog, pakanan, diretso. Doon pwede ka naman dumaan doon sa may subdivision kasi may bayad doon. Minsan nata-traffic doon dahil mahaba yung pila minsan. So dito, bihira lang yung traffic dito sa area na to. So dito guys, kakanan tayo rito. So ang labas nito doon sa may Molino Dam, and then diretso nito pa-shortcut ng Daang Hari na. So, dapat to may butas to, ipon yung tubig. mukha naman may butas, parado na. Ayan, may mga butas. Parado, dilong-dilong. So dito bira traffic. Pag doon kasi sa kabila, sa may tapat ng crossing na ng Pag-asa, ma-traffic talaga roon. Malaki na rin na improvement ng mga kalsada ng Bacoor. Kasi makita nyo yung mga gutter, talaga mga pinturado na. So dapat ingatan din po natin yan para medyo tumagal din na konti. Kasi sayang din yung gastos, malaki din yung birong gastos niyan. So dito kakanan tayo rito. So may tulay na to. Paglampas lang ng tulay na konti, kaliwa naman. So ang tumbok natin Molino Dam. Kaya tubig na rin ang dam. So dito talaga walang traffic. Okay, palabas ng MCX, papuntang Laguna, Daang Hari ang labas. Ito, di traffic dito. So medyo ingat lang po tayo kasi medyo makitid yung kalsada sa mga nakasalubong natin. Pang dalawang tulay lang to, medyo makitid na kaunti. Sa gabi hindi ko na-advise, lalo kung malabo ang mata mo. So hindi ko na-advise na dumaan dito, lalo kung nakapumis na. So dito na po tayo sa may Daang Hari. So kaliwa lang, Daang Hari papuntang MCX. Labas mo, Somo. So Somo all home. Advice na rin doon sa mga alangani pumasok na makikitid na kalsada, yung mga baguhan. Huwag na lang po tayo dumado kasi minsan kanina may nakakasalubong kami ng alanganin siya parang kinakain yung kabilang kalsada. So medyo delikado yun kasi iba nun, mga expert na magbibilis yung takbo. So pag nag-alanganin ka, sabit ka sa isang sasakyan. So ina-advise na rin natin para hindi naman nakakaabala doon sa ibang mga nagmamadali. Kasi meron kasi talaga medyo alanganin ka pag pumapasok sa mga makikitid, hindi mo kapisado yung mo, sasakyan. So yan lang ho, kasi makitid para maiwasan natin yung aksidente sa mga ganyan. So along MCX na po tayo mga kapatid. Saglit lang, pag dumang araw, wala pang 5 minutes dito na sa MCX. Huwag lang traffic sa may Daang Hari. Sa SLEX na po tayo mga kapatid. Mabilis nga ng biyahe, wala gaanong traffic. So gusto ko lang magkomento doon sa nangyari sa Senate between the USAA and NBI.
So medyo bias ako doon sa decision ng ombudsman na suspended yung acting ano ba yun? Acting si General so dapat pati yung NBI kasi sa akin ang logical lang ang NBI iba ang kanilang command responsibility, ang mga OSA ng Senate iba rin ang command responsibility nila. Kumbaga meron silang mga VIP na binabantayan sa area. So ang Senate is OSA, ang NBI is ibang unit sila. So parang pamamahiyan, sample lang. Ang NBI mismo ang Pangulong Presidente BBPN, wala siyang kautusan sa kanyang pinaliwanag na wala siyang utos na ulihin si Senator Bato. Ganon din ang DILG. Mismo ang DILG nagpunta roon na walang utos na nanggagaling sa kanila, sa ground nila, na hulihin si Bato. Means, uhulihin lang kung may utos. So, nagtataka ako, bakit ang NBI nag-penetrate nang walang utos ng Pangulo, walang utos ng DILG? Tapos, bakit nila pinayagan si Trillanes na magdala ng ICC warrant na wala naman siya command responsibility? Hindi naman siya sa militar, hindi naman siya NBI. Pagka sabihin natin na si militar, wala na siya, retired na siya. So, usurpation of authority pa rin ang kaso no, hindi dapat gano'n. So, ito lang sample lang. Yung ICC po, pwede mo walang jurisdiction yan dahil wala tayong hindi pa naman tayo member ng ICC So, pwede nakikilalanin yung warrant of arrest ng ICC kung papayagan ng Court of Appeals natin, Supreme Court o lower court, kung meron silang makukuha order from the court. So, pwede mo implement yun. Kaso wala. Diba? Sunog sila doon. So, nangyari barilan na walang coordination, ikaw ba logical lang tayo? Pamamahay mo, may pamilya ka, may mga anak ka. Ang usapan ay usapang pambarangay. Usapan pambarangay. Palagay mo na, pamamahay ko, papasukin kita. Di baril ka, may baril din ako. Pimprotekta ko ang pamilya ko. May kukunin ka sa pamilya ko na ayaw ng common responsibility ko dahil pamilya ko to. Kukunin mo na wala kang coordination sa akin, wala kang coordination sa barangay, at sariling pamilya ko to, sariling bahay ko to, hindi mo naman bahay to, papasukin mo ako. Magiging intruders ka. Kumbaga sa NBI, intruders ka. Pinasok mo pamamahay ko, wala kang coordination sa akin, abay pwede kitang putukan doon. So papangyayari ito, logical way lang ang sa akin lang doon, wala akong kinakampihan, hindi rin ako DDS, hindi rin ako PBBM ako, actually binoto ko ang presidente. Talagang nanghihinaing ako sa nangyari. Sa totoo lang, akala ko dati tuloy-tuloy lang ginagawa ni Duterte. Nangyari yun, maraming tao nagsisisi, totoo lang sabi ko sa inyo. So, yun tayo, pangyayari, logical lang. Usapang pambarangay. Ikaw, hindi mo pamamahay ko to. Papasukin mo ako. Wala kang coordination sa barangay. Wala kang coordination sa akin. May pamilya ko pinaalagaan. Kukunin mo isang pamilya ko na wala kang coordination sa akin na ganito-ganito. So, sunog yung dala-dala mong papel, hindi naman kinikilala ng barangay. Sa tingin mo, anong mangyayari sa atin? May baril ka, may baril ako. Ayaw ko kukunin mo yung pamilya ko. May dala kang baril. Di magkakaputukan tayo doon. Tapos hanggang sabihin nyo, ang isa-suspended mo lang yung OIC ng OSA, ay mali yun. Mali po yun. Wag po na tayo ilagay po natin sa tama yung dapat implementation ng batas para hindi tayo napupulahan. Pagdating ng araw talaga, hindi abang buhay kayo nakatayo dyan. Darating ang panahon, bababarin mo kayo sa pwesto nyo. Yung pong pinaggagawa nyo mismong taong bayan at kung anong ginagawa nyo, yan din ibabalik sa inyo. Kaya mahirap po yung mga ganyan. Dapat maging, kung ikay sa opisya ng gobyerno, dapat isipin nyo yun. Limit nyo ng tamang batas is okay. Dapat. Ito. So, sign up po na tayo ng Southwood.
So, southbound na ho tayo. So, ilang minutes na lang. Ilang minutes na lang? 7. 7 minutes na lang dun sa ano namin. Sa site, mga kapatid. Sa totoo lang talaga, nakakalungkot ang nangyayari dito sa gobyerno natin. Ang gobyerno natin parang hindi na nasusunod yung tamang rules of engagement lalo sa mga military. Kalay mo, papayagan nila si Trillanes, hindi na wala naman siya, ano yung ground niya, hindi naman siya military na, active military niya, kasi retired na siya. Wala rin siyang connection sa government. So magsiserve siya ng warrant of arrest, nasa kanya yung warrant of arrest ng ICC. Kung yan yung legitimate na ang warrant of arrest sa mismong Presidente BBM at DILG ang magpapa-implement ng niya ng warrant of arrest. Dahil alam nila sunog sila eh. Kailangan nila ang court order eh. So bakit natin pinapayagan yung batas na ganyan? Samantala, pag may nakulong sa atin sa ibang bansa katulad ni Sara Balabagan, nakipaglaban tayo, nagbayad tayo ng blood money doon sa ating soberanya ng ating mga kababayan. So ngayon mismo, nangyari kay Presidente Rodrigo Duterte, ay napakaganda ginawa niya sa ating bansa. Ano bang gusto natin? Gusto natin patuloy ang drugs, gusto natin patuloy ang criminalization na nangyayari sa atin. Noong panahon ni Duterte pa walang galang na ho. Bagamat binoto ko si BPBM, talagang iba, malayo ang pagkakaiba ni PBBM at saka kay Duterte. Dahil noong panahon ni Duterte, talagang nandun na tayo, may nangyayari namamatay ng mga criminalization, pero takot yung mga kriminal, natakot yung mga drug user, natakot yung mga drug addict. Ano ba gusto natin? Mapayapang bansa natin o magulo? Ngayon, nakikita natin, hindi na ho tayong bulag, hindi tayo pipe. Napakarami alam ng mga military natin at ating mamamayan, ikumpara mo nung araw ng panahon ni Duterte at saka ngayon. Sayang alam po si mga presidente may nagagawa, ang problema nga lang hindi siya makapag-acting sa sarili niya, na paninindigan niya na talaga para yung mga dato na pag dato ka, teka, hindi mo pwedeng labagin yung aking batas na ganito. Alam ko meron ka sarili paninindigan na matigas, meron ko matigas na paninindigan na hindi pwede to. Hindi pwede kung batas is batas. Ganun dapat. Yung ganyan binabali natin ng batas na bias sa mga decision nyo doon sa mga pina-implement yung mali po yun. Darating ng darating panahon ang sabi nga nila, hindi habang buhay nasa taas ka, hindi habang buhay nasa taas. Darating araw sa iyo, amumuhian ka na mismo mga tao. Ganun lang yun eh. Ang mga tao hindi naman tangayan eh. Pagamat yung karamihan yan, mga professional, iba talagang busy sa trabaho, kaya hindi na nakikipagsalamuha sa mga nakikisabay sa mga ganyan, mga rally-rally. Pero sa puso't isipan po nila, alam po ng mga tao yung mga pinagagawa niya. Napakasarap po na mamatay tayo na maiiwan natin yung legacy natin, yung pinaglalaban natin ng tama. Pag kayo sa kamatayan darating araw, kahit buhay kayo, makikita nyo, yung babatuhin kayo, katulad ng binabato kayo. Natural, babatuhin kayo ng mga tao dahil talagang hindi lang gusto ang mo. Oo. Katulad ni Soto, binato ng mga tubig kasi nakikita naman, Soto, naku, kita-kita. Ikaw nakipagsabuatan sa NBI. Diba? Mismo kasama mo, classmate mo, umaga kaibigan mo, ipagkakanuno mo. Hindi, buti ka, ako, talaga naman, napakahirap magsalita eh. Ginawa ni Soto, napaka-plastic to lang, mahirap pa, walang galang na ako talaga, napaka-plastic ko tingnan talaga, Sabi nga ni dati ko inahangaan. Marcos nagdulo pa sa'yo na ganda. Dati ko inahangaan, ngayon ganun din ang mga Tulfo brothers. Nakapakaganda ng mga ginawa nito nung araw. Talagang tagaligtas, tagapagtanggol na mga mahirap ngayon eh. Parang mahal kong Tulfo brothers. Talaga ako nagmahal sa inyo. Pero ngayon na-disappointed ako. Sayang po yung pinagsimulan nyo na napakaganda dahil lang doon sa Alam po naman na si PBBM maganda ang likhain niya. Meron lang talaga na mga nandyan sa likuran niya na hindi maganda. Bakit? Ako po, mahirap lang magsalita eh. Mahal na Pangulo, gampanan nyo trabaho nyo. Tayo nyo mulay ang dignidad ng Pilipinas para may balik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Alam po, kakayanan nyo yan. Wag ko kayong maniniwala dyan. Yung mga tao nyo, alam nyo, salungat.
ang ginagawa, panindigan nyo, ituwid nyo, mahal na Pangulo. So dito na po tayo. Ito po yung bahay ng kliyente natin na ongoing supply installation. So walo lahat yung supply installation natin dito. So nagbabali yung tropa. Ito yung EUX natin, ikakabit ng tropa. Dito naman yung ibang unit sa second floor. Ganda na ng bahay ni sir. Second floor. Ganda na. Lahat na kusina lang. So, inabot ng gutom. Lunch muna kami. Ito, ang laki ng kano. Ang laki nung tilapia. Yung Gutong Batangas at papaitan. Yun, yung papaitan, no? Papaitan, yan, no? Yan. Tapos nung delivery natin sa May Laguna, meron namang client na nag-purchase ng 1 unit for supply slate. So tayo naman magkakabit yun. Kaya bumili tayo ng ibang parts na kulang sa atin dito sa Rotary.